nakita na, nabunyag na. At ngayong sandaling ito, umiikot na ang mundo sa isang delikadong eksena na hindi dapat balewalain. Isang Mexican Army vehicle, hindi basta sasakyan, kundi simbolo ng soberanya, ng kapangyarihan, ng linya na hindi dapat tawagin, na diskubre ni Trump sa gitna ng tensyong lumalalim sa pagitan ng Estados Unidos at Mexico. Si Claudia Sheinbaum, presidente ng Mexico, hindi nagpakita ng takot. Mabilis niyang itinayo ang proteksyon, ipinagtanggol ang dignidad ng kanyang bansa. Pero tanong natin, bakit ngayon? Bakit dito? Ano ang tunay na nangyayari sa likod ng mga headline? Ito ay hindi lamang away sa hangganan. Ito ay labanan ng mga imperyong gusto pang lumaki, ng mga bansang pilit na naninindigan, ng moral na katwiran versus brutal na interes. Nakikita natin ang pagbabago ng pandaigdigang balanse. Sino ang may karapatan? Sino ang may kontrol? Sa gitna ng militarisasyon, ng economic warfare, ng shifting alliances, tayo sa Pilipinas ay hindi makakaligtas sa epekto. Dahil ang nangyayari sa Mexico ngayon, maaaring mangyari rin sa atin bukas. Kailangan nating maintindihan ang malalim na kahulugan ng bawat kilos. Kaya makinig, obserbahan, at huwag magpapaloko sa ibabaw lamang ng balita. Tingnan natin ang sitwasyon ng mas malalim. Ang nangyari ay hindi simpleng insidente lang na mawawala sa balita pagkatapos ng ilang oras. Ang pagdiskubre ni Trump sa Mexican Army vehicle sa loob ng teritoryo na pinagtatalunan ay isang mahalagang palatandaan ng kung gaano nakalaki ang puwang sa pagitan ng dalawang bansa na dating magkasundo, dating magkaibigan sa papel, ngunit sa katotohanan ay laging may tensyon na nakatagong mabuti sa ilalim ng mga diplomatic smiles at treaty signatures. Kapag sinabi nating Mexican Army vehicle, hindi ito basta truck na may bandila. Ito ay isang organized military asset, isang bahagi ng operational capability ng isang soberanong bansa na may karapatan ding ipagtanggol ang sarili nitong hangganan, ang sarili nitong interes. At ngayong nadiskubre ito ni Trump, ang tanong ay hindi na kung bakit nandoon ang sasakyan, kundi kung ano ang gagawing reaksyon ng Estados Unidos sa isang ganitong sensitibong paglabag o sa tingin nila ay paglabag ng kanilang territorial integrity. Si Claudia Sheinbaum bilang leader ng Mexico ay nasa isang napakahirap na posisyon. Sa isang banda, kailangan niyang protektahan ang dignidad at soberanya ng kanyang bansa laban sa isang superpower na matagal nang gumagamit ng military at economic pressure para kontrolin ang mga nangyayari sa kanilang southern border. Sa kabilang banda, alam niya na anumang maling galaw, anumang masyado pang aggressive na tugon ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo na hindi lang politikal kundi pati militar at ekonomiko. Kaya naman ang kanyang immediate response ay ang tawag para sa proteksyon. Proteksyon hindi lang ng physical assets ng Mexico, kundi ng prinsipyo na ang bawat bansa, gaano man kaliit o kalaki, ay may karapatang ipagtanggol ang sarili nito sa harap ng external threats. Ito ay isang statement na nagsasabing Mexico ay hindi na yung bansa na basta susunod lang sa lahat ng gusto ng Amerika. Ito ay bagong era ng Mexican assertiveness, isang panahon kung saan ang mga bansang dating tahimik ay nagsisimula ng magsalita at kumilos ayon sa sarili nilang national interest. Pero bakit ba importante ito sa atin dito sa Pilipinas? Bakit ba dapat tayong makinig sa nangyayari sa kabilang dako ng mundo sa pagitan ng dalawang bansang malayong-malayo sa ating sariling geopolitical context? Ang sagot ay simple pero profound. Ang nangyayari sa Mexico ngayon ay refleksyon ng mas malaking pattern na nangyayari sa buong mundo. Nakikita natin ang pagtaas ng nationalism, ang pagbabalik ng hard power politics, ang pagiging obsolete ng mga lumang international rules na dating sumusporta sa peaceful coexistence ng mga bansa. Ang mundo ay bumabalik sa estado kung saan ang lakas ay katwiran,
kung saan ang mas malaki at mas malakas ay may advantage sa negotiating table, kung saan ang mga maliit na bansa ay kailangang pumili kung saang superpower sila kakampi para lang makasurvive. At ito ang eksaktong sitwasyon na kinakaharap din natin dito sa Pilipinas sa ating sariling regional tensions, sa ating sariling struggles sa West Philippine Sea, sa ating sariling pakikibaka para sa soberanya laban sa mga bansang mas malakas at mas organisado militarmente. Ang military vehicle na yan, kahit simpleng asset lang tingnan, ay simbolo ng isang mas malaking realidad. Ito ay simbolo ng militarisasyon ng borders, ng pagtaas ng surveillance, ng preparasyon para sa conflict na hindi pa nangyayari pero alam ng lahat na posible. Trump, bilang leader na kilala sa kanyang America First policy, ay hindi basta-basta magpapakita ng weakness sa issue ng border security. Para sa kanya, ang bawat Mexican military presence sa malapit ng border ay threat sa American sovereignty, threat sa kanyang narrative na siya ay protector ng American territory at American interests. Kaya naman ang kanyang reaction ay predictable, expose it, make it public, use it as justification para sa mas higpit pang border policies, mas maraming military deployment, mas aggressive na posture laban sa Mexico. At ito ang dangerous na cycle na nakikita natin. Isang aksyon ay nagiging sanhi ng counteraction, at ang counteraction ay nagiging sanhi ng mas malaking escalation hanggang sa dumating ang punto na walang side na willing nang mag-back down dahil masyadong malaki na ang pride at political capital na nakataya. Si Sheinbaum, sa kabilang banda, ay alam na hindi siya pwedeng magpakita ng weakness sa sariling bansa. Ang Mexican people ay may mataas na sense of national pride at kahit anong economic dependency nila sa Estados Unidos, hindi nila tatanggapin na tratuhin sila na parang subordinate o second-class nation. Kaya ang kanyang call for protection ay hindi lang military strategy, ito ay political survival. Kailangan niyang ipakita sa kanyang constituents na siya ay willing na makipaglaban, willing na ipagtanggol ang Mexico kahit laban sa pinakamalakas na bansa sa mundo. At ito ay isang very delicate balancing act. Kailangan niyang maging firm pero hindi provocative. Kailangan niyang maging assertive pero hindi reckless. Dahil alam niya na ang anumang full-scale military confrontation sa Estados Unidos ay hindi winnable para sa Mexico in conventional terms. Pero ang political cost ng pagsuko o pagpapakita ng weakness ay maaaring mas malaki pa kaysa sa military defeat. Ngayon, tingnan natin ang mas malawak na konteksto. Ang Estados Unidos at Mexico ay may mahabang kasaysayan ng complicated relationship. Mula sa Mexican-American War noong 1800s, kung saan nawala ng Mexico ang malaking bahagi ng teritoryo nito, hanggang sa modernong NAFTA at USMCA agreements na nag-integrate ng kanilang economies, ang dalawang bansa ay palaging may mixture ng cooperation at conflict. Pero ang nangyayari ngayon ay iba. Ang current global order ay nag-shift na. Ang unipolarity ng American dominance ay nag-erode na. Nakikita natin ang pagtaas ng China, ang resurgence ng Russia, ang pagiging assertive ng mga regional powers na ayaw nang sumunod lang sa Western dikta. At sa kontekstong ito, kahit ang mga bansang traditionally dependent sa Amerika ay nagsisimula ng mag-isip kung paano diversify ang kanilang foreign relations, kung paano hindi na masyado umasa sa isang superpower lang. Ang Mexico ay strategic location. Ito ay bridge sa pagitan ng North at South America. Ito ay may malaking population, malaking economy, at importantly, ito ay may leverage sa issue ng migration at drug trafficking na sobrang importante sa Estados Unidos. Kaya kahit na mas maliit ang military capability ng Mexico compared sa Amerika, mayroon silang cards na pwedeng laruin sa negotiating table. At ito ay alam ni Sheinbaum. Kaya ang kanyang posture ngayon ay hindi lang defensive, ito ay strategic.
Ginagamit niya ang incident na ito para mag-assert ng Mexican sovereignty, para magpaalala sa mundo na ang Mexico ay independent nation na may sariling rights at interests na dapat respetuhin. Sa atin dito sa Pilipinas, maraming lessons na pwede nating matutunan. Una, ang importance ng strategic autonomy. Hindi pwedeng umasa lang tayo sa isang ally para sa ating security. Kailangan natin ng diversified relationships, kailangan natin ng capability na mag-stand on our own kahit papaano. Pangalawa, ang importance ng clear communication at firm position sa international disputes. Kung magpapakita tayo ng weakness, kukunin yan ng ibang bansa as invitation para mas lalong i-push ang kanilang agenda. Pangatlo, ang recognition na ang mundo ay nag-evolve na at ang mga rules na effective noong nakaraang dekada ay hindi na necessarily applicable ngayon. Kailangan nating mag-adapt, kailangan nating maging strategic, kailangan nating maging prepared sa senaryo na ang international law at diplomacy ay hindi na sapat para protektahan ang ating interests. Ang kwento ng Mexican Army vehicle na ito ay simple lang sa surface, pero kung titingnan natin ng mas malalim, ito ay microcosm ng mas malaking struggle sa pagitan ng sovereignty at power, sa pagitan ng karapatan at lakas, sa pagitan ng prinsipyo at practical na reality. At sa panahong ito ng global uncertainty, ng shifting alliances, ng rising tensions sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang bawat insidente, kahit gaano pa kaliit, ay may potential na maging trigger para sa mas malaking conflict. Kaya kailangan nating maging aware, kailangan nating maging informed, at importantly, kailangan nating maging prepared para sa anumang mangyari sa ating sariling backyard.